done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases. Magpapadala ng sulat ang Department of Justice sa United Nations upang ipaalam na may warrant of arrest o wanted na sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, hihingi sila ng tulong sa UN member states na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. They should stand for trial in our country, and that we were asking them to ask the member states of the UN to acknowledge their duty of rendition, so to bring back Teves to the Philippines for trial. Okay, so magpapatulong sila kasi ayun na at haharap na at may kaso na si Teves, si Kong Teves. At ayan na nga, may maglalabas na ng warrant at papatulong na sila sa UN para mahuli na si Teves. Okay? Anong masasabi ko? Paano kung si Teves ay nasa Pilipinas? Hindi. Ako naiisip ko lang hinahanap nila sa ibang bansa. Yung pala, si Teves nasa Pilipinas. I mean, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko naman siya nakakausap. Sa katunayan, hindi ko siya kilala. Kilala ko sa balita, no? But personally, wala kaming connection. No? Naiisip ko lang kasi paano kung nasa Pilipinas? Di para silang nagmukhang tanga, hanap sila ng hanap sa labas. Nasasayang yung confidential funds. Kasi di ba meron yung confidential funds eh. Diyan nila nagagamit yung may mga kailangan silang imbestigahan. May mga intelligence yan eh. So may intelligence sila tapos sa bandang huli, malalaman nila hindi ko alam kung nasa Pilipinas or wala. Kung nasa Timor-Leste o wala. Kung nasa Canada o wala. Nasa North Korea o wala. Hindi ko alam. Pero baka sabi ko lang, baka bumelta sa kanila kung nasa Pilipinas yan. Medyo baka mahina ang intel nila. Or baka naniniwala silang walang kasalanan si Teves. Kung sakali man. No? But anyway, at least may kaso na. Napakaganda nito. Kasi bakit? Tatandaan ninyo Yung sinasabi natin na itong nakatakas sa Bucor, pag ito ay talagang nilitis at nagkaroon nga ng hearing, nahuli siya sa hearing. Di ba? Nahuli siya sa hearing sa Kongreso at hearing dyan sa Senate, nahuli siya sa mga mali-mali niyang pinagsasabi. Okay? Ganito rin dito sa kaso ni Teves. Matatanong na yung kanilang mga witnesses. Ma-examine na nung mga abogado ni Teves. At kung yan ay yung parang tumakas doon sa Bucor na nagsisinungaling, mahuhuli yan. Mahuhuli ng korte yan. Mahuhuli sa tanungan yan. So, kung talagang walang kinalaman si Teves, ito na ang pagkakataon niya. Kasi ang nangyayari ngayon, padamihan ng koneksyon sa media. Sino ba ang may access sa media? Kasi, pag binira, halimbawa, ni SOJ sa media, si Teves, at si Teves hindi makasagot dahil hindi naman kinukuha ng media yung kanyang sagot, nagiging trial by publicity, ang panalo po dyan, yung kakampi ng media. Yung pinapalabas ng media. Hindi makikita yung dalawang panig. Sa katunayan, mas madalas ang naglalabas ng balita about Teves ay yung mga vloggers lang. Hindi na balance ang istorya. Kasi ang nilalabas ng media, puro itong sila SOJ. Di po ba? Pero pagdating sa korte, balanse na yan. Matatanong na yan. Hindi na pwedeng trial by publicity yan. Ebidensya na po yan. At dyan natin makikita, hindi pwede yung tanim. Hindi pwede yung sinabi niya. Kasi sinabi niya.
Sinabi niya, hindi puro pwede ganon. Kailangan yung sinabi niya, may supporting evidence. Diyan ngayon, tatama si Tevez. Kung siya ay nagsasabi ng totoo, lagot kung mahina yung mga ebidensya nyo. Sa ngayon, naka-freeze na rin ang mga asset o ari-arian ni Tevez kasunod ng terrorist designation nito. Ayan Pilipinas yun Una nang sinabi ng DOJ na hihilingin nila sa korte na makansila ang passport ni Tevez kapag mayroon ng kaso sa korte. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, naniniwala silang nasa Timor-Leste ang dating mambabatas. Pumupunta din anya ito ng bansang Cambodia at Thailand. Ang tingin namin nasa Timor-Leste. Palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang kasi wala naman kasi mga boundaries itong mainland, itong ASEAN mainland. Wala naman itong actual other boundaries. Ayan. So, yun ang duda nila. At naaalala ko ulit yung hamon ni Tevez sa kanila. Di ba? Maglabas kayo ng ebidensya at siya ay magre-resign at uuwi siya sa Pilipinas. Kung ako ay nasa Timor-Leste at kung ako ay humingi sa gobyerno nila ng anong tawag doon? Nakalimutan ko. Humingi ng tulong sa gobyerno. Ng asylum sa gobyerno ng Timor-Leste. Hinamon niya to sila SOJ. Uuwi ako. Hindi naman sila nakapaglabas. Kadali namang ilabas yan. Bakit hindi nila nailabas? So, kaya ako nagpapaisip, yun po ang dahilan, ba't ako napapaisip na wala sa Timor-Leste si Tevez? Kasi ang lakas ng loob niya maghamon at uuwi pa siya. Hindi ka naman maghahamon kung alam mong may ebidensya tong sila SOJ na humingi siya ng asylum sa Timor-Leste. At walang nilalabas sila SOJ. So it means, baka salita lang. Puro lang salita. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ni Tevez ang kopya ng arrest order. Noong isang buwan ay una nang na-designate na terorista si Tevez at maaari nang makipag-ugnayan ng pamahalaan sa Interpol para maaresto ito pagdaan sa mga paliparan sa ibang bansa. Dante Amento, UNTV News. Ito po ang sabi ni may nagkomento rito, Eduardo M. Tama po kasi yung komentaryo ni Eduardo. Coach Oli, umiinom ako occasionally kahit tumataas ang presyo ng alak. Okay lang. Kasi occasional lang naman siya. Pero araw-araw ako kumakain ng kanin. Tama. Kasi yung alak, pwede mong ihinto. Kung umiinom ka man, pwede mong ihinto. O paminsan-minsan lang. Pero kanin. Wala. Ano yan Yan ay talagang kung meron mo maididikit sa Pilipino, yan po ay trademark na ng Pilipino. Kanin. Yan ang talagang lahat ng Pilipino. Yung pinanganak na Pilipino dito, hindi yung pinanganak na sa ibang bansa na Yung mga pinanganak dito, talagang kanin hahanapin yan.